Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang konsepto sa ekonomiya, ang ikalimang modelo ng ekonomiya. Sa modelong ito, atin sisirain ang mga ugnayan at galaw ng iba't ibang sektor sa loob ng isang ekonomiya, pati na rin ang mga pamilian, kung saan nagaganap ang kalakalan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga sumusunod, makikita natin kung paano magkaugnay ang bawat bahagi ng ekonomiya. Simulan natin sa sambahayan. Ang sambahayan ay binubuo ng mga individual o pamilya na may mga desisyon ukol sa kung paano nila gagamitin ang kanilang kita. Karaniwan, kumikita sila sa pamamagitan ng paggawa at pag-aalok ng serbisyo sa bahay kalakal. Sa simpleng salita, sila ang mga tagagawa at consumer. Kumikita sila ng pamamagitan ng sahod, renta at interes, at ginagamit nila ang kanilang kita upang bumibili ng mga produkto at serbisyo mula sa bahay kalakal. Ang bahay kalakal naman ay tumutukoy sa mga negosyo o kumpanya na gumagawa ng mga produkto at serbisyo. Sa modelong ito, ang bahay kalakal ang responsibile sa pagpapalago ng ekonomi sa pamamagitan ng produksyon at pagbibinta ng mga goods at service. Binabayaran nila ang mga sambahayan at pamamagitan ng mga sahod, binta at kapalit ng mga damit at serbisyo na ibigay sa mga sambahayan at sa iba pang sektor ng ekonomiya. Isa pang mahalagang bahagi ng modelong ito ang panlabas na sektor. Dito pumapasok ang kalakalan ng isang bansa sa ibang bansa. Ibig sabihin, ang mga produkto at serbisyo na ginagawa ng bahay kalakal ay maaaring ipagbili sa ibang bansa. At ang mga produktong mula sa ibang bansa ay maaaring ipasok sa lokal na merkado. Ang globalisasyon at interaksyon ng mga bansa ay may malaking epekto sa daloy ng kalakalan at ekonomiya sa pangkahalatan. Ang pamahalaan naman ay isang sektor na may malaking papel sa ekonomiya. Sila ay kumukolekta ng buwis mula sa sambahayan at bahay kalakal upang magamit sa iba't ibang serbisyo at infrastruktura tulad ng edukasyon, kalusugan at seguridad. Ang gobyerno ay gumagawa rin ng mga pulisya at regulasyon upang matiyak ang matatag na ekonomiya at protektahan ang kapakanan ng mga mamayan. Ang gastusin ng pamahalaan ay pwedeng magbigay ng stimulus sa ekonomiya o masuporta sa ilang sektor. Financial market, dito nagaganap ang palitan ng mga pera, stock at iba pang financial instruments. Sa pamamagitan ng financial market, maaari makapag-invest ang mga sambahayan at bahay kalakal. At dito rin, kinukulikta ng mga negosyo ang pundo upang mapunduhan ang kanilang operasyon. Sa huli, may dalawang mahalagang pamilihan pa tayo, ang goods market at factors market. Ang goods market ay mahalaga sa paikot na daloy ng ekonomiya dahil dito nagaganap ang palitan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng mga sambahayan at bahay kalakal. Factors market. Ang pamilihang ito ay tumutukoy sa kalakalan ng mga faktor o production na tulad ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneur. Ang mga sambahayan na nagbebenta ng kanilang labor, paggawa, habang ang bahay kalakal ay bumibili ng mga factors of production upang magpatuloy ang produksyon. Sa kabuuan, ang ikalimang modelo ng ekonomiya ay nagpapakita ng interaksyon ng mga sektor sa ekonomiya, sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at palabas sektor. Ang kalakalan sa mga pamilihan gaya ng goods market, financial market at factors market ay nakatulong upang mapanatili ang balanse at pagpalago ng ekonomiya. Ang bawat sektor ay may mahalagang bahagi upang maisakatuparan ang kaayusan at pag-unlad ng isang bansa.